may statement si dating Ombudsman Martires na sabi niya doon sa main affidavit, kasi ito'y supplemental po na kanyang binasa, may inconsistency daw sa delivery ng pera sa Ombudsman. May sinasabing yung unang sasakyan daw po, Vios, sasakyan nung isang abogado, no, yung Ryan doon sa Ombudsman, naging red Mazda. Sinasabi niya may mga butas nga daw po sa statement na ito. Ano yung pahayag doon? Actually, kababasa ko lang nung affidavit dated November 29, 2025. Nagugulahan lang ko si former ombudsman. Yung sinabi ho dun sa unang salaysay is nag-deliver ng pera sa ombudsman. Wala hong sinabing bios doon. Iniwan yung sasakyan, nilagay yung susi sa gulong, sa kaliwa, sa harapan, then umalis na sila. Yung sinasabing bios, malinaw doon yung next paragraph. In another occasion, na pag-utusan si Ramil na mag-deliver ng pera, I think hindi ko hawak yung document, no, na mag-iwan ng document ng pera sa isang sasakyan sa, I think, Mega Mall na may laman 80 million pesos. And then sa mga sumunod na araw or isang pagkakataon, nakita niyang minamaneho ng asawa ni Attorney Kilala. So nahilo lang ho dun sa ombudsman, pinaghalo niya yung issue dun sa Mega Mall sa yung delivery sa ombudsman. Dapat ho niya siguro basahin uli. Opo, pero yung delivery sa ombudsman, wala namang sinasabing actual na nakita ni Madriaga si Martires doon sa pag-deliver na yon at tinanggap ni Martires ang anuman pong duffel bag o itong ang pera na binabanggit po na nanggagaling nga dito sa confidential fund. Yes, totoo naman po yun. Doon mo makikita yung statement ni Ramil Madriaga. Hindi po siya magdadagdag na natanggap ng personal ni ombudsman yung pera. Kasi pag sinabi niya yun, lalong walang maniniwala sa kanya. Kung mapupunan mo nun sa affidavit niya, lagi lang silang pick up, delivery, drop off. You don't expect Ombudsman Martires na bumaba at abutin kay Ramil Madriaga. Abogado yan, ombudsman yan. Hindi naman ganong kabobo ang isang ombudsman para tumanggap ng pera sa isang taong sinasabi niya hindi kakilala. Kaya ang statement, lang iwan sasakyan, iwan susi. Well, never sinabi ni Madriaga na pag nag-aabot siya sa isang senador or sa isang congressman, nakikita niya tinatanggap ng personal. Lang yan, execute, iwan ng pera. Ganun kasimple lang ang sinasabi niya. Ba't meron bang inabot na siyang congressman at senador? Meron siya mga kwento noon na mga iba pa nung panahon pa ni Duterte, pero siyempre hindi na po siya relevant sa mga sa impeachment. Yun lang ang sistema nila. Pag may inutos si Duterte na i-deliver ang pera, either iwanan niya sa parking ng kondo, iwanan niya sa ombudsman. Sabi nga niya, attorney, pag nag-iwan kami, kasama na kotse dyan, sa'yo na yan. So, ganun na setup. So, he never claimed na inabot ng personal kay ombudsman. Walang maniniwala doon na imagine sa opisina niya, bababa si ombudsman sa parking lot para kunin. So, hindi makatwiran yung ganun sasabihin. Kaya nga, ang sabihin lang yung totoo, hindi na kailangan magdagdag pa ho. Opo. Sige po. So, relevant nga sa impeachment kaninyo ng mga kaso, ng mga sitwasyon at insidente ang dapat na binabanggit nitong si Madriaga. Pero bakit po dito may mga pagbabanggit na wala namang kaugnayan sa impeachment complaint labang kay VP Sara, gaya po nitong mga sinasabi na bubukas daw po ng mga account sa mga bangko ng ilang pong people close to PRRD. At sinasabi nga daw po, ginamit siya ang kanyang pangalan at nakapagbukas ng mga accounts sa China Bank Legazpi Village, Makati, Main sa Makati, diyan sa Ayala sa Makati, etc. Oo, alam mo yan, nung ginawa yan sa salaysay na yan, malawak yan, napakaraming usapin dyan. Kaya nung ginawa niya yan, mahaba, kasi gusto niya na talagang ilabas lahat ng nalalaman niya na may kinalaman sa korupsyon, sa pogo, at yung mga deliveries, pick up ng pera, yung other issues na sabihin natin irrelevant, kasi gusto niya maimbestigahan lahat yung bagay na yan. Mas mahirap naman na nagagawa uli siya ng panibagong salaysay tungkol sa mga bank accounts, tapos the next week magsasabi ng salaysay about doon sa mga pagiging dami niya or yung mga pondo na galing sa kay Lin Weixiong. So mas mabuti yung isang supplemental affidavit na marami yung issues. Bakit? Kasi pag gustong patunayan ni Ramil na ganyan siya kalapit sa Pangulo, insider siya, parte siya ng sistema, lalo na ni former president, pagkatiwalaan ka ng daan-daang milyon, just
that will corroborate yung trust na ibinigay sa kanya nung dating Pangulo. Sa impeachment, of course, may separate paragraph dyan. Pero pag binalidate mo yung sinasabi niyang 25 million kung binigyan siya ng cash, 25 million pambili ng motor, hindi ka maniniwala, di ba? Sabi mo, motor, asa na resibo. Ted, nakakuha na kami ng mga ORCR ng mga Harley saka ng Ducati. Talagang meron siyang rehistro na bumili siya ng motor in cash. Siguro ang susunod na isasampi na dyan in due time yung mga records doon sa dealership kung paano binayaran ni Ramil because he claimed cash yung namimili ng mga motor. Opo. 4 na motor yon high-end. So, na-validate na ho namin yan yung mga purchases ng motorcycle na yan. Ang susunod namin i-validate yung mga purchases ng mga kotse, mamahaling kotse, na kung tutusin, wala naman siyang hanap buhay na na maayos, di ba? Opo. So, Pero inaamin naman opo, niya na pag opo. may mga bigay sa kanyang pera, syempre, may mga naitatabi siya dyan. Opo, pero May mga sir, sobra. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo.